Game. Bosher Pabate. Mag-on air na tayo. 2 minutes. Ah, no, hindi. Actually, ngayon na pala. Yeah! Oras natin mga ka-Vibe, 7:35 in the morning! At kayo nakatutok pa rin po sa programang Huntahan at Balitaan, Kakulitan, Kahuntahan at Kabalitaan niyo po ang inyong DJ Joey Boy hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang yan sa inyong #1 Good Vibe Station. Kami po ang GB 99.9, your Good Vibes! Kamusta ang ating mga ka-Vibes ha? Nagsimula na pong sumikat ang napakagandang araw ngayong Saturday morning. Ay karamihan sa ating mga ka-Vibes ngayon ay Laba Day. Yan, laba kapag araw ng Sabado. Ayan, kaya doon sa amin kapag araw ng Sabado, mahina ang tubig. Dahil lahat sabay-sabay naglalaba. Ayan ha, ay naku, sana sa mga oras na ito ha, ay nasimulan ng inyong paglalaba. Dahil sayang ang init ng araw, alam niyo naman ng ka-Vibes dito sa atin sa Batangas o sa Southern Luzon, abay hindi maintindihan, ay karibok na lagi ang panahon, na init sa umaga. Tapos mamaya ay didiklong na pagkadilim-dilim, hindi naman umulan-ulan. Hanggang dilim lang, ang iba'y, ang tawag sa amin diklom. Ang sabi ng iba'y dag-em. Ayun. Kung ano mang tawag sa inyo, ay basta ay makulimlem. Pag ang ulap ay umitim, ay nako, ay kakabakaba na ang inay. At ang sinampay ay kakasampay lang. Noong nagsasampay, ay init na init at tirik ang araw. Ay bagay ito'y noong makatapos magsampay, ay dumiklong na. Tutulo-tulo ang sinampay. Ay parang tutulo na rin ang ulan ha. Ay pag kayo maglalaba ngayong araw ka-Vibes ha, ay simulan nyo na yan. At habang ang araw ay maganda pa, at habang ang inyong kapitbahay ay hindi pa nagsisilab ng basura. Ayan ha, may mga ganyan din tayong ka-Vibes, lalo na doon sa mga parteng pabukid. Ay walang pinipiling oras talaga mga bes. Mga ka-Vibes, talagang maumaga, tanghaling tapat, o kahit sa hapon, ay talagang ang pagsisilab ng mga basura, yung mga inaipon, ay talagang inam. Na-experience ko rin yan ka-Vibes ha. Ayan ha. Pero pinapaalalahan po natin ha, ako'y masama na ho sa kapaligiran itong pagsusunog ho ng mga basura. Lalong-lalo na ho yung mga plastik at mga gulong o mga goma. Ay nako'y maawa ho tayo sa ating mga kapitbahay. Bukod sa ang sinampay ay mga maho, ayun yung mga kapitbahay natin na may mga ubo, may mga sipon, lalong-lalo na ho ngayon. Usong-usong ngayon yan. Dahil nga ho ang ating panahon ay medyo lumamig na naman, kung inyong mapapansin na tayo nga po sa Pag-asa ay ang amihan po ay muling magbabalik sa mga paparating na araw, sa mga susunod na araw. Kaya asahan na mas lalamig muli ang simoy ng hangin dito sa atin sa Luzon, lalong-lalo na dyan sa Central Luzon, Metro Manila at dito sa atin sa Southern Tagalog region. Yan. Kung inyong napanood nga po ang balita nitong mga nakakang araw dyan sa Norte, lalong-lalo dyan sa Atok, Benguet, at sa Baguio ay ang mga gulay ho diyan ay nagyayelo na sa sobrang lamig. At ang huli kong balita ay parang bumaba ang temperatura dyan ng 7 or 8 degrees Celsius ayon yan sa interview ng isang estasyon yan sa Pag-asa doon sa Norte. At yan, dito naman sa atin sa Batangas, abay hindi ho magpapahuli ang ating mga ka-Vibes dyan sa Tagaytay. Yan, Jimmy shout out sa atin mga ka-Vibes dyan sa Tagaytay. Kamusta baga ho? Traffic na? Ayan, lalo na magagawin ng weekend, ang Tagaytay ay hindi magpapahuli sa lamig ng panahon at hindi rin magpapahuli sa traffic. Ayan ha, ano't ano pa man, ay ingat-ingat po kayo ha,
lalong-lalo na dyan sa mga nasa highway, mga nasa kalsada. Ingat-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At tayo po ay umakyat dyan sa Tagaytay para mag-enjoy ha. Kaya wag nang mag-bad mood, wag nang mag-bad trip. At sa kabila naman ng traffic na inyong nararanasan sa mga oras na ito, ay for sure ay mai-enjoy ninyo ang mainit na sabaw ng bulalo. Yan, ang kilala dyan yan, nasa Tagaytay, ang sabaw ng bulalo. Kung kayo may bababa pa din ng kaunti, din ho sa lipa, ayan, ang lipa ho ay hindi rin magpapahuli. Pagdating sa palamigan, ay talaga namang kaligig na pag sa umaga, pag nalabas. At bagamat bukod sa Goto, yan, Gotong Batangas, abay ang Batangas Lomi, yan, ang mga masasarap kainin ganitong mga oras. Ay, hindi pa nakakapag-almusal si DJ Joey Boy. Ay mga ka-vibes, kung gusto niyo pong makipagkulitan, makipagpuntahan, at syempre chismisan kay DJ Joey Boy, bukas na bukas po ang ating hotline. Yan, magpadala po kayo ng mga text message sa ating number na 0926 079-8708 at pwede rin po kayong magpadala ng private message sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GB 99.9 FM. Ayan, at hihintayin ko po ang inyong mga pabate. Ayan, isama na ang inyong mga song request, ang inyong mga kakilala, friendship, yan, ang inyong mga kamag-anak at kapitbahay na nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversaries today, birthday today. Ayan at saka ano pa ba ang mga isineselebrate Fiesta! Ayan, syempre, happy fiesta sa amin dyan muli sa mga taga-Barangay Dalig, Batangas City. At lalo na doon sa mga ka-vibes natin na ang patron ay ang mahal na poong Santo Niño. Ayan, ngayon hong Enero ang inyong kapistahan malamang. Speaking of kapistahan, sunod-sunod nga ang kapistahan dito sa amin, sa atin sa Batangas. Doon noong nakaraang January 15 at 16 ay nag-celebrate ng Fiesta ang Batangas City. Ayan, kaya naman congratulations sa naging organizers at sa mga naging abala sa naturang pagdiriwang. Talaga namang napaka-successful at napakaganda ng panahon, lalong-lalo na yung street party kung saan ang Six Cycle Mind ay bumisita sa lungsod ng Batangas at ilan pang mga kilalang artista nagpaganda rin dyan sa binibining lungsod ng Batangas pageant. At congratulations sa nagwagi dyan sa binibining lungsod ng Batangas. Mamaya aking kukunin ang pangalan, aking nakalimutan Ayan at ayan, dito rin sa Lipa, parang katapos na gagi ni sa Lipa ang fiesta. Papare, tapos na baga ang fiesta? Tapos na yata ayan, happy fiesta, belated happy fiesta din po sa inyo dyan dito sa ating mga ka-vibes sa Lipa. Ayan, ang ilan sa mga events ay talaga namang dinumog din, at syempre, ang kalat ay naglabasan din. Pero okay lang yan, ang mahalaga na tayo pong lahat ay nag-enjoy at ang mahalaga po ay atin pa rin sila celebrate at ang ating papuri sa mahal na poong Santo Niño ay tuloy-tuloy. Ayan Good morning! Ang GB shoutout din sa ating mga ka-vibes na nasa kanilang mga tahanan ngayong morning. Kayo po ba ay mga nakapag-almusal na? Kayo ba ay nakapagluto na kahit pa paano? O baka yung iba, lalong-lalo yung mga day of borlogs pa. Okay lang yan At talagang hinintay natin ang pagkatagal-tagal ang araw ng Sabado para tayo ay makapamahinga. Ayan. Bagamat kaya nagpapahinga si DJ Joey Boy po ay hayaan ninyong mag-ingay sa inyong mga radyo ngayong umaga. Talaga namang na-miss ni DJ Joey Boy ang ating mga ka-vibes Ayan. GB shoutout din sa ating mga ka-vibes dyan sa isla ng Tingloy, Batangas. Yan, sa mga taga-Poblasyon 14, Poblasyon 15, Poblasyon 13, at sa inyo pong lahat dyan. Lalong-lalo na po kay Mama Francia Lau, kay Papa Ed Lau ng Poblasyon 14 at 15. Yan, sino pa ka mga kakilala ko dyan? Si James Manalo, ayan, ang Manalo family dyan sa Tingloy, Batangas. Good morning! Hello po sa inyo At sana po ay okay na okay. Malakas magabagaho ang alon.
Atin kung nababalitaan din na may mga pagkakataon na hindi makabiyahe ang mga fast craft at ang mga bangka papunta at pabalik dyan sa isla ng Tingloy dahil nga ako sa lakas ng hanging amihan ay nalakaso ang alon ay baka ako magbalintong baka magbalintong ang fast craft ay sinususpindi ko muna ng Coast Guard ang mga biyahe para ho sa kaligtasan ng ating mga mamamayan dyan sa isla ng Tingloy ha. Ayan, kamusta ka ho kayo dyan ha? Oy, ay gusto ko rin po sanang malaman mga kabarbs ang inyong mga sentimiento dahil kanina nga ho kung kakabukas lang ko ng inyong mga radyo, ayan at kayo nagugulat, aha, may tao ho sa radyo. Si DJ Joey Boy po inyong kakulitan na ngayong umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ay kanina ho ay tayo nagbigay at nagpasada ng ilang mga balitang nasyonal, yung mga balita, ito ho'y naibalita na natin itong mga nakaraang araw. Pero para ho sa ating mga ka-vibes na medyo na-miss at hindi naabutan, ay para ho tayo ay makasabay sa kung ano ho ang nangyari itong mga nakaraang araw, ay atin naman hong alam na ang presyo ng produktong petrolyo ho ay nagtaasan ipagpasok ho ng bagong taon hanggang nitong nakaraang Martes ay nagkaroon ho ng big time price hike. Ayan, ay talaga hong napakataas, ay umabot ho ng halos 2 piso kada litro ang itinaas ng produktong petrolyo nitong nakaraang Martes. At dahil nga ho dyan ay umugong ho ang panukala at ang hinaing, ayan, ang request, ika nga, ng ating mga transport operators at transport drivers na itaas mula sa 12 pesos na minimum fare o 13 pesos na minimum fare ay gagawin na daw kung 15 pesos. Ayan, para daw makasabay nga naman ang ating mga manong tsuper sa pagtaas ng produktong petrolyo. Bagamat yan ho ay 2 piso lang, sa sabi nga ng iba, 2 lang na mahika nga, ayos lang. Pero yan ho pag araw-araw, kakailang lipat ka ng sakay. Dito pa naman sa atin, sa mga nag-commute, bago ka makarating sa iyong pupuntahan, nakakailang salin, sasakay ng tricycle, sasakay ng jeep, sasakay ulit ng jeep, hindi na maintindihan na ilang kakados yun. Ha? Ayan ha, ano ho ang inyong sentimiento? Kayo ho ay, kung kayo ang tatanungin ka-vibes, kayo ho ay pabor diyan sa panukalang batas na itaas ng 15 pesos, ha? Ika nga ay magdagdag ng 2 pisong minimum fare sa mga pamasahe. Yan ho ay sa mga pampublikong sasakyan. Ay kung kayo ho ay may mga comments, yan, suggestions, o hinaing, o ika nga ay saloobin sa usaping yan, ay hayaan po ninyong ang programang Huntahan at Balitaan ni DJ Joey Boy ngayong umaga ang maging daan para iparating ang inyong mga boses sa ating kinauukulan. Baka malay ninyo, ayon naman po sa LTFRB, ay kanila pa rin niriripaso ang usaping yan, pero malay po ninyo, may nakikinig sa atin. Ayan, at maichismis ko lang dahil nga alam nyo naman, bagong taon, tayo ho ay medyo nagpalakas din ang ating signal. Kala ninyo. Ayan, kaya ho, medyo kung inyong mapapansin ang mga DJ nung nakaraan medyo nagpahinga dahil ho, yun nga, kami ho ay nagpalakas. Ika nga, di gayon naman, pag kay ika nga gusto mong magpalakas, kayo magpapahinga muna, ika nga ibubuelo muna, para pag tayo ay nag-blow ulit, ay para pag tayo nagbalik ulit, ay mas malakas na tayo. At yan nga ho, tayo ay nagpalakas ng ating signal. Ayan, good morning po ha sa mga ka-vibes natin, sa ating mga manong driver, ayan, lalo na dyan sa Batangas City Grand Terminal, dito sa terminal ng Lipa, at dyan ho sa mga Toda. Yan, ay baka ho kayo nakikinig kay DJ Joey Boy ngayong umaga, kayo nga ho ay makipagkulitan sa akin at ako nga ho ay inyong bahagina ng inyong sentimiento tungkol dyan sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Bagamat alam naman nating ayaw natin, ay wala ko tayong magagawa at talagang hindi ho kontrolado daw yan ng ating pamahalaan. At saka doon sa ating mga commuter, ayan, ang sakay ng jeep ngayon na nagpe-Facebook, pahanap naman ang aming Facebook page, GV99.9 FM.
Ayan, i-follow at i-like mo na. Yes! At pagkatapos kayo mag-message sa akin, ano bang iyong hinaing o sentimiento dyan ha, sa usapin yan ha? Eh siya, abangan ko yan mga ka-vibes. Ang ating number muli ha, 0926-079-8708 at ang ating official Facebook page naman ay GB99.9 FM. O siya mga ka-vibes, kung kanina ay usaping nasyonal, ayan, tayo naman ngayon ay magbalitaan. Ihati naman po kayo ni DJ Joey Boy ang mga balitang lokal na kinalap ng buong verso ng GB 99.9 FM. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik na po ang GB News Express makalipas ang ilang sandali. Kabayan sa oras na 7:50 ng umaga ngayong ika-25 ng Enero taong 2025, narito na po ang ulo ng mga lokal na balita. 5 kalalakihan arestado dahil sa operasyon ng iligal na isabong. 4 na community-based association sa Batangas nakatanggap ng mga solar drying trays. DOST Batangas nagbigay ng food safety training sa MSMEs. At spelling po ng pangalan ng ilang mga barangay dyan sa lungsod ng Batangas ay opisyal na hong pinalitan. At isang tricycle driver patay, samantalang 2 estudyante naman po ang sugatan sa insidente ng pamamaril ng riding in tandem sa Batangas City. Para po sa detalye na mabalitang yan, ka-vibes, sa timbog nga ang 5 sospek matapos magsagawa ng operasyon kontra iligal na sugal. Ang operatiba ng Batangas Provincial Police Office katuwang ang Provincial Operations Group, Provincial Intelligence Unit at Santa Teresita Municipal Police Station noon hong Martes ng hapon, Enero 16 sa Barangay Poblasyon 1, Santa Teresita, Batangas. Kinilala po ang mga sospek na sina alias Jeffrey, 42 anyos, mula pa yan sa Caloocan, alias Mark, 40 anyos, at alias Jojit, 42 anyos, parehong mula sa Valenzuela City. Si alias Crisanto na 21 anyos, or 21 anyos, na taga Tondo, Maynila, at si alias Lester na 24 anyos naman mula sa Lemery, Batangas. Nakuha ho sa mga suspect na iyan ang mga gamit sa isabong gaya ho ng mga computer camera, cellphone, internet satellite modem, mga manok na panabong at iba pa. Sa kasalukuyan ho ay nasa kustodiya na ng Batangas Police Provincial Office ang mga suspect at nahaharap ho sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 1602 in relation to Section 6 of Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Samantala, 4 hong community-based association sa Batangas City mga ka-vibes ang nakatanggap ng solar drying trays. Ito ho ay kinabibilangan ng mga magsasaka, mangingisda, mga kababaihan at iba pang grupo. Sila po ay nakatanggap ng 20 multi-purpose solar drying trays o ang tawag ko dyan ay Portasol na nagkakahalaga ho ng mahigit 700,000 piso. Ito po ay mula sa Department of Science and Technology o DOST. Ilan sa mga nakatanggap ay ang mga miyembro ng nagkakaisang samahan ng mga kababaihan ng Kizumbing sa Calaca, Batangas, Kuyog Sustainable Livelihood Program Association mula sa Calatagan,
Kilusan ng maliit na mangingisda sa lawa ng Taal sa mataas na kahoy na kapwa gagamitin po sa pagpapatuyo ng mga isda, at ang Batangas Cacao Growers Association gagamitin naman ho nila ang nasabing tray para sa pagpapatuyo ng kanilang mga kakao. Ang naturang kagamitan ho ay makakatulong upang mas mapabilis at maayos na makapagpatuyo ng mga kalakal gaya ng isda, gulay at iba pa. Dahil ho sa sukat at disenyo nito ay mas madaming produkto ang mapapatuyo ng maayos sa maliit na espasyo lamang, at maiiwasan din ho ang mabilis na pagkasira ng mga produkto. Samantala nagpaabot naman ho ng pasasalamat ang mga grupo na nila ay makatutulong ang nasabing kagamitan para mas mapabilis at mas mapaganda ang kanilang mga produkto at masigurong ligtas at kalidad ang mga ito. Samantala, ang DOST Batangas naman mga ka-vibes ay nagbigay ng food safety training sa MSMEs. Nagsagawa nga ang Department of Science and Technology o DOST Batangas ng training roadshow sa 5 micro, small at medium enterprises o MSME sa Batangas City ngayong buwan ng Enero. Upang palakasin ang kanilang kaalaman sa food safety, tinalakay ho sa pagsasanay ang current good manufacturing practices at basic food hygiene. Kabilang sa mga ito ang kalinisan, pest control, proseso ng produksyon at kalidad ng produkto. Layunin nitong matulungan ang mga negosyante na sumunod sa mga pamantayan ng industriya at mag-apply ng license to operate mula sa FDA. Anila ang inisyatibo ay bahagi ng advokasya ng ahensya na magtaguyod ng food safety at palakasin ang kakayahan ng mga tao upang mas makaposisyon sa merkado. Dako naman tayo dyan sa ating mga ka-vibes sa lungsod ng Batangas. Naku mga ka-vibes, ay dyan sa Batangas ay pinagbibigay alam ho sa publiko na opisyal na hong napalitan ang spelling ng 19 na barangay dyan sa lungsod ng Batangas. Batay ho iyan sa Philippine Standard Geographic Code o PSGC. Ang mga bagong spelling ho ng mga barangay ay hango sa native and colloquial language ng mga Batanggenyo. Ayan, at inaasahan nga ho na ang mga bagong spelling na yaan ay gagamitin na ng mga barangay sa kanilang mga legal documents gaya ng mga barangay clearance. Ayan. Ang ilan ho sa mga barangay na nagpalit ng pangalan ay yan hong Banaba South, Banaba West at Banaba East. Yan ho ay ginawa ng Tagalog. Bagos ang gagamitin na ho nila ngayon ay Banaba Ibaba, Banaba Kanluran at Banaba Silangan. Samantala, ang mga bukal naman, ang mga pangalan ho ng barangay na may letter C sa kanilang pangalan, katulad ng Barangay Bukal, Condelabac, ay papalitan na ho ng K. So, ang Bukal ho ay magiging Bukal na, B-U-K-A-L, at ang Condelabac naman, yung salitang labak, ay gagawing letter K yung huli. Dahil sa kasalukuyan ho ay letter C ang kanilang ginagamit. Ang De La Paz proper naman ho dyan sa Batangas City, ang Barangay De La Paz proper, tatanggalin na ho ang pangalang proper at gagawin na lamang ho Barangay De La Paz. Samantala, ang Dumuklay na gumagamit ng letter U sa kanilang mga pangalan ng barangay ay gagawin na hong letter O. So, yan ho ay magiging Dumuklay. Ayan. At ang mga ilang barangay na gumagamit ho ng pangalan ng mga santo at santa gaya ng Santa Rita, Santa Clara o Santo Niño, sa kasalukuyan ho, ang setup ng kanilang spelling ay parang shortened, STA Clara para sa Santa Clara o STA Rita para sa Santa Rita. Ngayon ho, ang bagong pangalan ay bubuuin na ho yung pangalang Santa Clara. Ayan. Buuna ho yung Santa at Santo na pangalan. Ho. Sa kabuuan ay 19 nga hong barangay, mga ka-vibes, ang magpapalit ng pangalan o na official lang napalitan dahil napirmahan ho ito ng mayor. Yan, si Mayor Beverly Rose Abaya de Mapuha. GB shoutout po sa inyo. Mayora, ay ang listahan ho niyan ay nakapost po sa ating official Facebook page. Kaya kung interesado kayong alamin at baka ang inyong mga barangay ay nagpalit na ho ng spelling ng pangalan, ay maaari nyo hong balikan yan sa aming official Facebook page na GB 99.9 FM. At samantala, mga ka-vibes, ito mainit-init na balita pa ha. Isa nga hong tricycle driver ang namatay habang sugatan ng dalawang estudyanteng babaeng pasahero nito matapos ho ang pamamaril nitong Huwebes, Enero 23, pasado alas 2 ng hapon dyan sa barangay Paharang Silangan,
Batangas City. Ayon kay Batangas City Component Police Station Chief Colonel Ira Morelio, binabagtas ho ng mga biktima ang kahabaan ng nasabing barangay at uuwi sana sa kanilang barangay sa Barangay Bilogo ng pagbabarili ng riding in tandem ang kanilang sinasakyang tricycle. Dahil sa tama ng bala sa hindi pa matukoy na bahagi ng katawan ay nawalan ho ng kontrol ang tricycle driver, dahilan para bumangga ito sa halamanan at masugatan ang dalawang estudyanteng pasahero nito. Dead on the spot ho ang tricycle driver habang nilalapatan pa rin ho ng lunas sa magkahiwalay na ospital sa lungsod ng Batangas ang dalawang sugatang estudyante. Sa kasalukuyan ho, inaalam pa rin ng mga pulisya ang motibo sa krimen at patuloy pa rin hong pinaghahanap ang mga nakatakas na sospek. Ayan, para naman sa balitang yan mga kababsi, atin hong sinisikap na magkaroon ng follow-up. Dahil ho ating gustong nais malaman sana at kamustahin yung mga sugatan na estudyante. Dahil ang alam ko ho ito ho yata ay galing dyan sa eskwelahan, sa Paharang Integrated School at uuwi na sa kanilang bahay. Ay doon nga ho na nangyari ang insidente. Ay gusto ho sana natin kamustahin ang lagay ng ating mga estudyante kung sila ho ay nakalabas na ng ospital, at gusto rin ho natin syempre kamustahin yung kaanak ng tricycle driver. Yan, sinisika po natin na kumuha ng impormasyon dyan at sana ho ay tayo ay pagbigyan ng ating kinokontak sa mga oras na ito. Yan, natabayan po at sana po ay ating makausap kahit ho ang Pangulo ng Barangay Bilogo. Yan, si Pangulong Zairil Manalo. Yan, good morning po sa inyo Pangulo ha. Ako po ay nagmensahe sa inyo. Sana po ay ako inyong mapagbigyan. Ayan. At yan nga mga ka-vibes, ang balitang lokal na umingay at dapat ninyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. Good morning, good morning! Ako busy yata ng mga viewers today. Ayan, ako ay magsaset up na ng ating GV Top 10 Hits of the Week. Ay kinig lang ho kayo ha sa ating radyo, GV 99.9 FM. At kung kayo ay may mga pabata, ihabol na ho ninyo at babasahin ko ho yan maya-maya lamang ha. Bye-bye muna po. Bye-bye muna. Good morning!